At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 277 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at ito nga tayo natapos yung sa pagtapos din ni Genos dun sa The Extended Family of Darkness na threat level dragon, pero yun sa kabilang banda ay talagang nagulpi rin dito, talagang parang out of commission na rin itong si Genos dyan. At now ang continuation niyan is eto naman na. So balik naman dito kay Blue dahil eto nga talagang hapong-hapo hinihingal etong si Blue at eto kinokontak siya ngayon ng HQ. Sabi nga dyan na mag-respond daw etong si Blue at eto nga ngayon ay bagsak na rin dyan etong kalaban niya na threat level dragon din na si Il Dragon at ayun nakahawak dyan etong si Blue. So grabe, natalo niya etong halimaw at sabi ngayon dito ni Blue na natalo niya na etong halimaw, pero grabe talagang muntikan na raw siya doon, sa muntik na siyang mapahamak, muntik na siyang mamatay. At eto nga sabi ni Blue, di niya nga raw alam kung gumagana yung bawat pag-ataking binibigay niya rito sa halimaw na to at talagang napakahirap daw nang nasa darkness ka. So dito not sure kung anong darkness yung sinasabi ni Blue kung literal ba na nasa kadiliman siya o yung darkness na tinutukoy niya dyan, yung kasi hindi niya alam kung matapos ba, kung gumagana yung mga atake niya rito sa halimaw. So kumbaga hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung matatapos ba itong pakikipaglaban niya dyan. But then eto nga tuloy nga rito ni Blue, ang nangyari ay nagtuloy-tuloy lang siya na pag-atake dyan sa mga halimaw, di siya tumitigil hanggang sa maya-maya raw bigla na lang parang nagwala itong mga to, tapos suddenly tumigil na sila sa paggalaw at eto nga yung nangyari dyan. So yun ibig sabihin ay gumagana itong mga pag-atake ni Blue dito sa halimaw, parang sadyang di lang talaga halata. But anyways ay eto nga nanginginig na itong katawan ni Blue at sabi niya nga dyan na since na tinanggal niya na ni-remove niya yung limiter ng kanyang battle suit at naubos na rin yung kanyang energy, kaya nangyari na-lock up na raw yung kanyang battle suit, tapos ito ngayon di na raw siya makagalaw kahit konti lang. So kasi nga pagod na siya at ito nga ngayon sabi ni Blue na meron pa ba na mga active na halimaw dyan at ito nga biglang di ko alam kung naramdaman ba nito o napansin ito ni Blue na meron pang kalaban at ito nga sabi nga ni Blue, paano yung mga kalaban na yun? Dragon threat din ba yung mga halimaw? At ito nga ngayon yung kausap niya itong si McCoy. So sabi nga ni McCoy dito ay hindi pa dumarating yung mga new heroes pati na yung ibang mga hero na galing sa Hero Association dun sa eksena o sa area kung nasan lumabas yung mga threat level na dragon. Pero may isang hero na galing nga sa Hero Association na yung nakikipaglaban dun sa threat level dragon. So siguro referring yan kay Suiko. Pero ito tuloy ni McCoy na sa tingin niya hindi rin kayang talunin ng hero na yon yung threat level na dragon. So kaya ang plano, balak nilang tawagin at papuntahin si Webby Gaza o di naman kaya si Raiden para yun yung umasikaso dun sa halimaw. But din ito nga salita na ito si Blue, sabi niya nga dyan, sige kung ganun ipadala nila dito kay Blue yung drone jet nila o jet drone na kung tawagin at pupunta siya dun sa area kung nasan yung halimaw. At din ito nga ngayon inangat na ni Blue ito kanyang braso at ito pipindutin niya na itong self-destruct at pagkatapos nga niyan BAM! Dito pinasabog niya na ng tuluyan itong battle suit na nga to kasi parang wala na rin kwenta yan kasi nga naubos na yung lakas nga nito. At eto nga ngayon usok-usok dyan itong si Blue, sabay sabi niya nga dyan na kakalabanin niya yung isang halimaw na threat level dragon ng bare hands niya lang ng eto nang walang kung anumang kagamitan at napakalaking gamble daw nito, sabi ng ganyan. But then maya maya ayun nga dumating na rin itong jet drone at eto biglang talon na itong si Blue, sabay sabi niya nga dyan pero ganun pa man rin kaya siya sumali dyan sa pagiging hero dahil gusto niyang mahigitan, gusto niyang ma-surpass yung kanyang ama which is si Blast. At eto nga ngayon sakay na si Blue dyan sa jet drone at sabi niya nga dyan na hindi po pwedeng tatayo-tayo lang siya dyan at manonood lang. At pagkatapos nga niyan boom, dito grabe talagang laban na laban itong lalaki na nga na to at alis na siya at pupunta na siya ngayon doon kung nasaan yung isa pang threat level na dragon. At then after niyan is talon ulit dito sa may HQ na ng Hero Association dahil ito makikita nga na kanya-kanyang business rito itong mga executive. So ito yung isasabi nga niya dyan na bakit daw dinispatch yung mga S-class hero hindi ro ba nila alam na may halimaw nga rin dito sa HQ at ayun may mga nakatira dyan na VIP sponsor, kaya naman bilisan daw nila pabalikin kaagad yung mga S-class para nga protektahan din itong lugar na to. Tapos ito yung iba naman kinakausap nila yung kanilang mga mahal sa buhay, sinasabi na na-secure na nila yung shelter nga dyan sa loob ng HQ at pwede na nga sila
lumipat dyan. So para nga maprotektahan yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero ito si Manong, ang inuuna niya yung mga alak. Sinutusan niya yung mga staff na unahin daw na ilagay sa ligtas na lugar yung alak dun sa isang particular na room. So siguro mga mahal yung mga alak na nga na yun. But then maya pa ay eto nga, biglang nagtanong na itong isang executive. Sabi niya nga dyan, nasan daw si Makoy, bakit biglang nawala? So yun, sagot si Manong, sabi niya nga dyan, nag-CR daw si Makoy. But din ito nga ngayon, first class shelter yung pinakita rito sa may babang panel. At ito ngayon, nandyan, relax lang. Itong si Makoy, so grabe, parang nagpapakasasa siya sa first class shelter ng Hero Association. At ito nga ngayon, habang nagre-relax dyan, ito si Makoy, sabi niya nga dyan, na grabe, talagang napakawalang kwenta nga aro ng Hero Association na to, pabagsak na Pero yun nga, nakikita na rito yung mga executive, wala raw ginagawa. At eto, napakawalang kwenta kasi yung mga pumapasok lang daw na intel ay yung mga walang kwentang usap-usapan ng mga executive na to patungkol kung paano nga masisecure yung kanilang mga shelter at pati kung paano nga mapoprotektahan yung kanilang mga pamilya. But din ito nga ngayon, salita na si Sitch, sabi niya nga dyan, napasensya na pero nagbigay na siya ng utos na i-open na sa public yung mga malapit nilang mga shelter. So kaya nga sabi niya rito, pasensya na kung medyo inconvenient sa kanila pero bilisan na nila, magtrabaho na sila, sabi niya ganyan. So kaya nagulat yung mga kasamahan yung mga executive, sabi nga nila, sino raw nagbigay ng karapatan kay Sitch para gawin nga yan, saka ano raw mga pinag-aagawa nito ni Sitch. So kaya nga ito, sabi ni Sitch sa loob niya, talaga naman kung mawawala lang ito mga executive na to, mas magiging maayos yung sistema dyan sa Hero Association. So totoo naman kasi nga itong mga executive na to, ang inuuna lang nila yung kanilang mga sarili at saka yung mga pamilya nila. So pagdating sa mga madlang people, wala nang pakialam yan. But then maya ito nga kinontak ni Makoy yung si Sitch, sabi niya nga dyan, wag na mag-aksaya ng panahon itong si Sitch na i-evacuate pa yung mga tao na yan, pati yung iba. Sabi niya nga dyan na wala namang kwenta nga yung mga executive na nga na yan, saka yung mga hinahawakang mga tao niya. At eto nga, tuloy ngayon dito nga ni Makoy na pero sige, mukhang magandang material daw to para i-showcase sa lahat kung gaano talaga kawalang kwenta ay ang Hero Association. At ito nga ngayon, may pipindutin na, mag-enter na dyan itong si Makoy at meron siyang i-share sa Neo organization na isang data. So ito ngayon, pagkasend ni Makoy ng data, biglang umupo ulit siya dyan ng pagkaganda-ganda. So talaga nagpapakasasa itong si Makoy. Sabay sabi niya nga dyan na ayos, sige ngayon ang gagawin niya na lang ay hihintayin dumating yung mga Neo leaders para talunin yung mga threat level na halimaw na hindi matalo ng mga hero ng Hero Association. At ito, sabi nga ni Makoy habang pinanonood niya, itong si Suiko na nakikipaglaban dun sa threat level na dragon, ay kapag nakita raw yan ng mga heroes at saka ng mga ibang mga executive pa na talaga yung Neo leaders tinalo sa harapan nila mismo yung halimaw, ay sigurado spectacle nga raw yung magiging itsura ng mga yun. At doon ay pagkatapos nga niyan, nisyan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 277 natin na yan. So yun, so sineset up ni Makoy itong Hero Association nga dyan. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin at hintay lang para sa next episode natin. At yun ay ulit, ay laging mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.